Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong press con ni VP Sara na ginurgur po ni Tamba. Takot na takot po siguro si Tamba. Baka meron na namang malaking pasabog si VP Sara dahil nung nakaraan ay may maraming pasabog si VP Sara. Yung mga nakaraang press con niya. Dito yata inabangan na ni Tamba at ginurgur po yung signal, yung audio, paputol-putol. Kahit tinignan ko na sa Channel 5, sa News 5, ganun din po. Paputol-putol yung video o kaya nangungongo yung audio. Ano po yun, ginurgur po yung signal nun. Ang makakagawa lang po nun ay yung mga nasa gobyerno. Sa PCSO, PCO pala. Alam naman natin, hawak din ni Tamba yan. At yung si Kokak, no? So, mapapansin nyo, mula simula hanggang sa matapos, gurgur po ang audio. Ang signal po ay mahina. Parang minsan ay ngongo, minsan ay alien. Talagang sobrang takot na takot. So kung ikaw hindi ka masyadong mahilig sa politika at napadaan ka ron sa live na yon kanina sa press con, aalis ka kung wala kang masyadong hilig naman sa politika. Pero yung hindi ka nakatutok Pero yung mga nakatutok talaga sa politika, kagaya namin, pinagtiyagaan po namin. Kahit ganun po yung signal, sobrang hina. At alam natin, nangyayari naman po yan kay Marcoleta, kay Bongo. Magtataka ka kay Bongo sa Senado. Una nagsasalita yung mga ibang senador. Nung si Bongo na, siraan na yung signal, siraan na yung audio, paputol-putol na. Talagang ginugurgur po nila, tinataon nila. Kay Marcoleta rin, sa hearing sa Congress, ganyan po ang nangyayari. Ginugurgur din po nila yung signal. Pag ang magsasalita na ay mga kalaban na nila. So yan po ang mga ginagawa ni Tamba. At ayon kay BP Sara, last year pa pala, nagkaroon na ng meeting itong si Tamba at mga Makabayan Black. Si Castro, Brosas, Manuel. At doon na nagsimula, siguro ang napag-usapan nila ay aatakihin nila si BP Sara doon sa confidential fund. Yun na yung doon nila uumpisahan. At doon nga nangyari yung pag-atake ni Castro, di ba? So, ang kinukuha din ni Tamba, mautak din si Tamba, ang kinukuha niya ay yung may mga kaso. Siyempre, ikaw po si Castro na nahatulan na ng guilty bilang sa kasong child abuse at kidnapping. Nahatulan na po yan, umaapila lang sa Court of Appeal. So ikaw, ang kukunin mo, talaga namang magaling naman ito sa propaganda, ang mga Makabayan Black. Talagang akmang-akma sila na maging kasabwat ni Tamba. At yung iba pang mga kongresista, si Abante, ang alam natin, meron ding kaso yan. May kasong graft and corruption. Meron ding kaso, ito'y narinig ko lang, itama nyo ako kung mali ako, na meron yatang inabusong babae. Pastor po yan at isang kongresista. So, yung iba pa, may mga kaso rin ayon kay Jason sa, kaya lang nakalimutan ko na yung mga post niya sa Facebook. Alam ko si Kimbo may kaso rin Pero, ganun po ang mga kinukuha talagang yung nangangailangan. Kagaya ng mga witness nila na galing sa kulungan, papangakuan mo lang yun na i-release ka, gawin mo lang yung utos namin, yung mga ganun talaga ang kinukuha ni Tamba. At ang mga Makabayan Black talaga ay sanay na sanay sa propaganda. So doon siya inumpisahan si BP Sara sa confidential fund. At sabi niya, last year November po ngayon, last year November, sinabi na ni Castro na
pinag-uusapan na nila yung impeachment. Last year pa po sinabi yun. Kaya meron talagang plano na ipa-impeach si VP Sara. At pag sinasabi daw ni VP Sara na tungkol sa impeachment, ang sinasabi ng mga buhaya, si VP Sara lang naman ang nagsasabi niyan. Ang dami na nagsabi, pati nga si Trillanes nagsabi na dyan. Tapos sasabihin nila, si VP lang naman ang nagsasabi. Napaka-damonyo ng mga ito. Ano? Dito po sa mga paggugurgur ng mga signal, I'm sure may kasabot nila yung mga oligarko. Mga Ayala yata ang may-ari ng Globe, 'di ba? Yung mga sa cellphone, sa internet, mga oligarko 'yan. At mas gusto siguro ng mga oligarko ang nakaupo ay corrupt. Opo, kasi ayaw nila sa mga Duterte. Ang Duterte po ay pag naglingkod ay tapat na tapat talaga sa bayan, hindi corrupt. Kaya kontra rin sila kay Duterte. Kaya panig na panig sila. Halimbawa't nakipagsabwatan ang gobyerno ni Marcos at si Tamba, talagang okay na okay sa kanila. Kasi ayaw nila sa mga politikong hindi magnanakaw. Kasi kung ang presidente, ang leader ay corrupt, ayan po ang nangyayari, no? Meron silang mga nakukuhang nakakamkam na lupain. Eto ngang NAIA, 'di ba, na privatize na po yung control ng NAIA. Dati po kumikita po ang gobyerno diyan. Ngayon na privatize na, sila na po ang kumikita. Ang gobyerno wala na pong kinikita. Hindi naman natin alam hindi naman isinapubliko kung magkano yung naibenta yung control ng NAIA. Wala naman balita kung nagkabayaran na ba. So wala talagang alam. Samantalang pagmamay-ari yan ng gobyerno, para yan sa lahat ng bawat Pilipino. Pero pagdating sa mga ganong agreement, sa mga kasunduan o mga pagbenta, wala po. Bulag po ang mga mamamayang Pilipino. Kaya mas gusto nila yung mga corrupt na mga leader para meron silang makamkam kagaya ng sa NAIA. At yung balita natin na Star City, di po ba't ibinibenta yan? Yun yung mga gusto nila, yung meron silang makamkam. Magagawa lang nila yan kung corrupt ang leader. Yung advice po ni Pangulong Duterte, di ba meron pong advice si Pangulong Duterte na umalis ka na dyan as fast as you can. Sabi po kay VP Sara, magtrabaho ka na lang, magnegosyo at mamuhay ng tahimik. Tinanong po yan ng reporter at ang sagot niya, si Pangulong Duterte, dati pinipilit ako tumakbo niyan mang mayor eh. Tapos ngayon, sabi niya, wala naman talagang nakakaalam kung ano yung mangyayari bukas. So tignan na lang natin. Pero meron siyang pahaging na iniisip ko na nga rin yan. Alam nyo kasi, ang masakit sa akin, sabi niya, yung mga empleyado niya sa OBP ay nadadamay. Di baling siya na lang siya na lang yung sirain. Alam naman niya yung politika. Bago siya pumasok dyan, alam niya ang labanan sa politika ay siraan. Siraan po talaga. Pero bibilib ka sa mga Duterte, hindi sila naninira. Bakit? Kasi gumagawa sila ng maayos na trabaho. Ginagampanan nila talaga yung trabaho nila. Kaya kung sila man ay umangat, dahil yun sa pagsisimikap nila. Yung ibang politiko, ang gagawin lang manira. Tatapakan yung tao para sila umangat. May mga politikong ganun. At maraming ganun. Karamihan mga corrupt na politiko ang gumagawa niyan. Kasi wala silang mapagmalaki. Wala silang nagagawa talaga na ikabubuti ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Kaya ang gagawin nila, maninira na lang para sila yung maging sikat. So
So, sabi ni BP Sara, darating tayo dyan at wala nga nakakaalam ng bukas, sabi niya. So, mga pinag-iisipan yan, sabi ni BP Sara. Dito naman po sa ambisyon ni Martin Romualdez alias King of Crocs. Ang sabi niya, si Martin talagang tatakbo yan. Kitang-kita naman natin eh. Kitang-kita natin sa mga pamimigay niya ng ayuda. Yun po ay pangangampanya na eh. Meron na siyang malalaking streamer na may malalaking niyang pagmumuka. Talagang ambisyon talaga ni Martin na maging presidente. Kung hindi man siya manalo sa popular votes, ang gagawin niya ay prime minister. Talagang babaguhin niya yung batas. Talagang ipagpipilitan ni Martin na maging pangulo siya. Ngayon pa lang nakikita na natin kung gaano siya katindi magnakaw sa gobyerno, magnakaw sa pera ng bayan. Meron pa nga siyang kaso sa Amerika kung saan tumanggap siya ng suhol with regard to Okada. Di ba? So talagang gagawin niya. Kaya yung unang kalaban na matinding kalaban niya, ang nakikita niya si BP Sara, talagang systematic ang paninira, ang demolition job kay BP Sara. Systematic at well-funded. Talagang buhos ang pondo para lang masiraan si BP Sara. Ang gagawin, parang yung kay Marcos Jr., no? Sino ba yung sinisiraan dati? Yung namatay niyang tatay. 'Di ba? Kasi pag nasiraan mo yung tatay, masisiraan na rin yung anak eh. Ganyan po yung ginawa ng Dilawan. Lalo na yung kampanya, yung matindi na yung kampanya ng 2022. Talagang patay na, sinisira pa rin. Kasi magre-reflect yan sa anak. So, ganun din ang ginagawa nila ngayon. Sisiraan nila yung tatay, si Duterte. Masisiraan na rin nila yung anak. Sisiraan din nila yung mga kaalyado ng mga Duterte. Naku, ano pala to? Talagang mga walang hiya ito. Yun ang palalabasin nila. Pero sa totoo lang, sila yung mga demonyo. Sila yung talagang mga kurakot. Sila yung mga magnanakaw talaga. At lumalabas yan sa pamamagitan ng kalamidad. Ng nature. Doon nilalabas ng Panginoon eh. Yung kanilang mga pagnanakaw eh. Kaya yung karma talagang darating sa kanila. At sabi ni BP Sara, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala talaga kasi wala namang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos. Eh sila, makapangyarihan lang sila ngayon. Dahil nasa pwesto sila. So talagang systematic, well-funded ang demolition job na ginagawa nila kay BP Sara. Ang malungkot lang, pera ng bayan yung ginagamit. Yung ginagamit dito. Umpisahan lang natin sa mga troll, mga ensaymada vlogger, yung mga political analysis ko no, na naninira rin kay BP Sara. Mga bayad po yan lahat. Mga bayad yan. Yung mga kongresista na aktibo, talagang sinisiraan si BP Sara, mas malalaki po ang bayad dyan. Nakikita naman natin yung isang kadikit ni kanan kamay ni Martin, si Saldico, ay talagang nagtrending yung mga bali-balita sa kanya na nakabili siya ng helicopter at eroplano na galing sa pera ng bayan. Ano kaya ang mapipil niya no kapag sumakay doon siya sa helicopter niya, sa eroplano niya? Proud kaya siya? Hindi niya rin maipagyabang sa buong mundo yung kanyang na-purchase na yon. Baka nga sa mga kumpare niya, hindi niya maamin, akin yan. Kasi tiyak utya, paano ka nagkaroon yan? Kano ba sweldo mo? Meron ka bang malaking bonus sa Pasko? Ano lang.
ma mahahalata at mahahalata siya, pag-iisipan siya ng masama kung aaminin niya kanya yan. So yan na lang man po sa ngayon. Wala pong gaanong, ewan ko ba sa mga reporter, parang mahina magtanong eh. Open naman ng tanong, no? Hindi naman ito tanong kagaya ng ibang mga politiko na may nakahandang tanong. At kumbaga, aalamin muna yung tanong. Kapag hindi gusto yung tanong, hindi pwede itanong yan. Makikita nyo naman kay BP Sara, lahat itanong nyo. Walang problema at sasagutin naman yan. Kung hindi naman pwedeng sagutin sa ngayon, ay no comment muna ako dyan. Hindi ko muna sasagutin yan. Lalo na't hindi pa pwede at kunyari nasa korte, mga ganong bagay. Kaya open na lahat ng tanong. Mahina na yung mga reporter magtanong eh. Hindi itinanong kung anong hakbang niya. kung pababagsakin na ba niya si Marcos. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.